Dito sa karagatan na ito, sa bandang Aurora, nagsimula ang surfing sa buong Pilipinas. Kailan po pala nagsimula dito ang surfing? Tagal na, 1960s pa. Sa katunayan ay nasa batas na to noong August 6, 2023 na itong bayan na to ang birthplace of surfing in the Philippines. At ito ang Baler, Aurora. Kaya today magpapaturo tayo dito ng surfing and let's see kung kaya ko bang makapag-balance sa alon. Kaya watch till the end. So si Kuya Jasper magtuturo sa atin ngayon. Kuya, ano ba ang first step na kailangan natin gawin? Ang pagsakay sa board, depende kung ano yung stance mo. May regular, may gupit. 2 stance lang kasi yan. Yung regular, front side. Yan. Tinatawag na front side, regular yan. Opo. Yung gupi naman, right ang nasuna ba? I found out na mas komportable pala ako sa regular stance. At habang tinuturan ako ni Kuya Jasper, today, alamin na rin natin kung paano ba nagsimula ang surfing culture dito. Pati na rin na nangyari sa kuna na kumitil na maraming buhay sa Baler. Mahabang panahon na ang nakalipas. At syempre, pupunta rin tayo kung saan maganda pumasyal, pati na rin kung saan masarap kumain dito ayon sa mga lokal. Adventures! Magmula Metro Manila ay bumiyaya ako by bus for almost 5 hours bago ako makarating ng Baler. Part po ba ng Quezon Province ang Baler? Hindi, Aurora. Kaya sila nagkakaroon ng ganung misconception. Dati kasi ang Aurora part ng Quezon. Quezon, dati. Pero bago yun, bago naging full-fledged province ang Aurora, naging sub-province muna siya ng Quezon. Naging full na Aurora province lang ang Aurora. Noong 1979. 45 years ng Baler, Aurora ang Baler. Meet Sir Kidlat. He's the man behind Batang Baler Facebook page, kung saan nagbabahagi siya ng mga kasaysayan at kaganapan tungkol sa Baler. At siya ang makakwentuhan natin ngayon para mas makilala pa tong bayan na to. Pero bago tayo magpatuloy, ituloy muna natin yung Surfing Lesson 101. Once na sasakay sa board, tansya mo yung gitna ng board. Ayan. Ngayon ay tinuturo na sa akin ni Kuya Jasper ang tamang pagtayo ng mabilis sa surfboard. Tingin ka lagi lang sa harap. So ngayon, trial muna. Okay, center ka sa board. Okay. Okay, ready? Yung paa. Okay, up. Depende sa'yo kung gusto mo igalaw, nasa sa'yo naman yun. Pag gumano ako kuya, papunta dito po. Susunod siya dun. Sir, kailan po pala nagsimula dito sa Baler ang surfing? Tagal na. May mga na-interview kaming mga matanda ng mga tiga-Baler na sinasabi nilang 1960s pa. Mga foreigner, mga US Army. Ang madalas na kwento tungkol sa kung paano raw nagsimula ang surfing culture dito sa Baler ay nung pagkatapos raw mag-shooting dito ng isang Hollywood war film na Apocalypse Now. Dahil sa mga naiwan raw na ginamit na surfboard ng production team. At dito na raw ito sinimulang gamitin ng mga first batch ng mga local surfer dito sa Baler. Pero ang Apocalypse Now is a 1979 film. At ayon sa mga impormasyon na nakalap ni Sir Kidlat, 1960s pa raw pinagsimula yung surfing culture dito. Pag nag-research ka talaga o nag-aral ka, parang lumalabas na kaya dito nagpunta ang Apocalypse Now para mag-shoot. Dahil may surfing scene dito. Kasi requirement nila yun. Sa eksena ng sine kasi may magsasurf na mga sundalo. Sir, existing na pala siya bago pa lang may palabas yung pelikula nun. Kaya naman maituturing na pang world class sa mga alon dito sa Baler. Sa katunayan ng pangalan ng surf school kung saan ako nagpapaturo ngayon ay Charlie's Point dahil hinangon la ito sa isa eksena sa Apocalypse Now movie. It's Charlie's Point! Charlie's Point! Charlie, don't surf! Kailangan natin ito ang leash. Ang leash ito ginagamit sa kung ano yung depender mo sa likod, doon mo ilalagay. Itong leash ang magiging best friend mo pag nasa gitna ka na ng karagatan. Dahil ito magpapanatili para hindi malayo yung feelings mo sa kanya. Ay, este sa board pala. Tara na nga mag-surf na tayo. Ano ba ito pinagsasabi ko? Tamang hintay lang muna kami ni Kuya Jasper for the perfect wave. At pag nandyan na, in 3, 2, 1, tayo! Ay, ba't bumagal? Sabi ni Kuya Jasper, halos nasa dulo na raw ng board yung isang pao kanina. Kaya napipigilan na ito yung pag-abante ko sa board. Pero hindi tayo susuko. Gusto ko maramdaman yung stoke feeling na sinasabi nila para sa surfing. Ayaw talaga! Mamaya itutuloy natin. Sa ngayon, balik muna tayo kay Sir Kidlat. Yung mga lokal dito na naunang nag-surfing, unang batch, buhay pa po ba sila? Oo. Ang mga edad nila ngayon, mga 50 plus, 60 plus na. Mga classics, tawag dito. Mga classics. Classic. Ayun yung isa sa mga group natin na matagal ng surfing dito sa Baler. Kasi sa ibang mga surfing spots, walang old surfers.
At dito sa Sabang Beach nagsimula ang lahat. Kaya naman iconic tong beach na to. Dahil kung gusto mo matuto mag-surfing, this is the safest place to be. At dito rin ginagawa kadalasan yung mga surf competition. Sa north side ng Sabang Beach, dito mo makikita yung mga fancy restaurant, hotel at bars. At sa south side naman ito, for me, dito mo maramdaman na nasa probinsya ka pa rin talaga. Laid back feels, ika nga nila. Kasi simple lang. Kaya kadalasan yung mga lokal dito talaga tumatambay. Medyo underrated lang tong side na to sa mga turista. Kasi madalas doon sila sa may north side dinadala. Pero both sides, ayos na ayos naman mag-chill. Pero alam nyo ba, bago naging ganito kaganda ang Baler ngayon, meron nangyari dito na isang malaking sakuna na halos sirain ito yung bayan ng Baler. At ang burol na to, kung nasa kami ngayon ni Sir Kidlat, ang sumalba sa 7 pamilya lang na nakaligtas noon sa sakuna. Sir, itong Ermita Hill, bakit po ba siya parang napakahalaga sa mga taga-Baler? May kasi may nangyari rito parang sakuna more than 200 years ago. Ang tagal na. So 1735. Opo. May tinatawag silang Tromba Marina. Ano po yung Tromba Marina? Sabi nila yun daw ay tidal wave. Ganun nangyari daw kasi yun. Yung Baler Town nung unang panahon na yun ay ng dagat. Tsunami. Dito nangyari yan kung makikita mo. Yung ilog na yan, nakakonect. Diyan sa part na yan nangyari. So maraming namatay nun, sir? Oo. Less than 50 persons. 50 person, opo. Pero nung time na yun, malaking bilang ang 50 dahil kaunti lang naman ang populasyon lang ng Baler. Sabi nila yung iba daw nakaligtas. Dito sila umakyat, sa Ermita Hill. Kumbaga yung mga unang lahi ng taga-Baler. Yung mga nakaligtas dito. May sinasabi silang 7 pamilya. Marami naman. Yung 7 pamilya na siguro yung mga pinaka-prominente. Opo. Pero hindi naman sila lang siguro ang nakaligtas. More pa. Marami pa. Sila lang yung pinakakilala siguro mga apelido. Kaya sila yung napalagay sa mga sinusulat sa history. Pero sana man huwag nilang makalimutan yung main purpose ng ito na mostly this is a religious site. Opo. Itong Ermita Hill. Malaki rin na naging parte ng Baler sa history ng Pilipinas. Dahil sa simbahan na ito na kung tawagin na nila ngayon na San Luis Obispo Parish Church, naganap noon ang Siege of Baler. Pero ano ba to? Doon naghimpil yung pinakahuling mga sundalo ng Kastila sa Pilipinas. Yung tinatawag nilang Los Ultimos de Filipinas sa Spain. Ibig sabihin, tapos ng gera ng Pilipinas at Spain, yung mga Kastila dito sa Baler, hindi pa nila nababalitaan na tapos na yung gera. 56 na sundalong Kastila ang nakulong dito noong 1898 at sa tagal nila dito natrap dahil napapalibutan sila sa labas ng simbahan ng halos 500 na katipunerong Pinoy, ang ibang Kastila sa loob ay nagkakasakit na at ang iba namatay pa. Pero pagkatapos ng halos 1 taon na pagkakakulong dito sa loob, 1899, nagkaroon raw sila noon ng kasunduan at pinalaya na ang mga Kastila at pinayagan na rin sila makabalik sa Espanya. Kaya yan, every June 30, may ginagawang program dito na yung Philippine-Spanish Friendship. Para ialalahanin yung Siege of Baler ang tawag doon. Adventures! Sa simbahan na to rin pala bininyagan ang naging ikalawang pangulo natin noon sa Pilipinas. Sige nga, kung natatandaan nyo pa yung mga tinuro sa atin noon sa Araling Panlipunan, sino ito? Comment below. Si Ret, walang iba kundi si dating Pangulong President Manuel L. Quezon. Baler ang kanyang hometown. Nag-surfing rin kaya siya nun? Pero alam niyo ba yung kanina pa nating kakwentuhan na si Sir Kidlat? Isa siya sa apo sa tuhod ni Manuel L. Quezon. Galing, di ba? Back on surfing! This time we will try again. Medyo dumidilim na kaya kailangan natin bilisan to. At hindi tayo papayin na uuwi ng bigo. Kailangan natin ma-experience yung sinasabi ng mga surfers na magical feeling ng ilang segundo para nagsasurf ka. Subok lang ng subok, laban lang ng laban. Let's go, baby! Finally, nagawa rin natin. Kahit ilang segundo lang yun. Sarap sa pakiramdam. Parang it gives me a natural high. Yun ba yung stoke feeling na sinasabi nila? Sa tingin ko, uulit-ulitin ko to. Pagkatapos na nakapagod na activity ngayong araw, syempre ano pa bang masarap gawin? Eh di mag food trip. At sabi ng mga lokal dito raw sa Sisig Balala, masarap kumain ngayon. Kaya tara, tikman natin. Sisig with rice, bento sisig with rice, bento. Hi, good evening boss. Boss, ano bang bestseller o marirecommend mo sa akin dito? Sige boss, akong bahala. May ganun ba? Akong bahala ng pagkain. Charot.
Sinerban ako nila bossing nung 2 of the best seller raw nila dito. Mukhang masarap. Adventurers, kung budget meal lang ang hanap nyo at solo traveler ka lang, meron sila ditong 80 pesos lang na sisig with rice. Pero meron din sila dito pang barkada at mamaya yun yung titikman natin. Pero eto muna. So, as of now, nakikita ko siya, hindi siya yung sisig na inihaw. Crispy sisig siya. At eto yung trip ko kasi crispy eh. You never go wrong pag crispy. Tikman natin. Sarap. Sa akin, walang bias, masarap to. Tikman na natin ngayon yung pambarkada meal nila. Ito naman yung tinatawag nila ditong malala combo. Literal na malalang putok-batok talaga. Kung barkada kayo, itong perfect to orderin. Meron na silang chicken, sisig, bagnet, tsaka itlog. Pag pinagsama-sama mo, sisig, log. Tama ba? Tikman mo natin yung bagnet. Siyempre, ito ang favorite natin sa lahat eh. Yan may yung putok ko. Putok-batok to. Tikman natin. Hangap po. Ngayon tikman natin yung chicken. Chicken wings with love. Masarap din yung chicken nila. Walang bias to, promise. Kaya kung pupunta kayo dito sa Baler, sisig malala. Gusto kayo kumain. Tara, kain na tayo. Located lang pala to adventures sa Quezon Highway, Barangay Suklayin, Baler, Aurora Main Road. At ang landmark, malapit lang to sa Yamaha Motors. Pwede nyo rin sabihin sa tricycle. Natuklasan ko na hindi lang pala mga gandang tanawin at kakaibang kultura ng surfing ang may pagmamalaki ng bayan na to, kundi pati na rin ang kanilang kasaysayan na naging pundasyon nila. Dito sa Baler yung first time solo travel experience ko noong 2013. Alams na, finding yourself, fixing a broken heart and drama, and I think na-fix naman kasi 10 years na ako hindi dito pabalik-balik. Ang sarap lang kasi ng vibes dito, parang ang bagal ng oras. Ramdam mo yung kapayapaan. Unlike sa ibang surf town na napuntahan ko, maingay at sobrang daming tao na. Nagustuhan ko rin yung pakikitungo dito ng mga lokal. Kaya marami na rin ako nagkikaibigan dito. At paniguradong eto rin ang naghihintay sa'yo. Kaya experience it on your own. Haler, Baler!